Hi guys! Welcome to my channel, Ramji Family Vlogs. Yung mga bago lang pwede, yung mga bago na hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel, Ramji Family Vlogs. Sana sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe mo, alam ko malaki na yung naitutulong nun para sa akin. So ngayon, itong video na ito yung totoong nangyayari sa akin dito sa India. Yung talagang kung ano yung nararamdaman ko, dito ko isasabihin lahat. Tagalogin lang natin guys kasi para walang maintindihan sila. So ngayon, at least malaman nila kung ano yung katayuan ko talaga dito. Bakit minsan may mga time talaga na gusto ko nang sumuko, gusto ko na yung bumigay ba. Gusto ko na yung minsan bumigay sa buhay. Pero kung iisipin, mayroon pang mas malalaking problema kaysa sa akin, na yung ibang tao mas yung nararanasan nila kaysa sa problema ko sa akin. Pero siguro, although talagang matatag ako, strong, pero minsan may mga time talaga na minsan yung lalo pag pagod ka siguro, yung minsan bibigay ka talaga na hindi mo rin na yung utak mo ba, yung parang magulo. So ngayon, ipapalam ko sa iyo kung ano talaga yung buhay ko dito sa India. Masaya ba talaga ako or hindi? O gusto ko talaga bang mag-stay ng India or mas gusto ko sa Pilipinas? Sa totoo lang guys, okay naman dito sa India. Kung iisipin guys, kung titira ka sa India, at saka dito, mas maganda dito sa India kasi nga, lalo yung government of India, nakakatulong sila sa mga tao. Yung marami dito katulad ng hospital, may mga government hospital dito na free talaga. Kahit 1 cents, wala ka talagang babayaran. Yun lang yung ikinaganda dito kasi maipapagamot, may mga center, kung sa atin may center dito. Yung kada barangay ba, sa village namin, meron din kilik sa medyo town na meron din ng mga government hospital. Lahat yan free, wala kang babayaran. Tapos ang government pa dito is sa yung mga tao na yung hindi nakakaangat sa buhay, kumbaga all nasa middle class sila, mayroon silang natatanggap na mga tulong galing sa gobyerno. Katulad na lang ng bigas, may bigas sila na every month binibigay talaga, bigas, yung mantika, asukal, yung dal na niluluto, may gas pa nga, madaming yung mga kailangan sa bahay, kailangan sa pagluluto. Binibigay yan ng walang bayad ng gobyerno. Mayroon silang parang kooperatiba na pupunta ka doon kada pag buwan ganito ng ganyan, basta buwan-buwan ibibigay yan sa'yo. Bibigay, papakita mo lang yung family card nila. Kasi para makakuha ka ng mga galing sa gobyernong tulong. Yun ang kinaganda dito. Kahit na yung mga bata, kahit na makakapagpaaral ka ng bata kahit wala kang kapera-pera. Kasi mayroong mga public school dito is walang bayad. Walang bayad siya. Meron ka pang, bibigyan ka pa nila ng bag. May libre pa silang bag, may binibigay pa silang bisikleta, may binibigay pa silang mga aklat. Yung uniform nila na ginagamit sa mga public school is binibigay yan ng school ng free, ng walang bayad. Kaya kahit talaga, kung iisipin mo, sa Pilipinas, hindi ka mabubuhay pag wala ka din na pera. Hindi ka rin makakapag-aral pag wala kang pera. Dito, kahit na sangkaig isang tuka ka, yung anak mo ipagpapaaral mo sa public school. Yun nga lang, pag nilagay mo siya sa private school, yung kumbaga mga governments, hindi siya government school, is syempre may bayad talaga yan ng pag nagpa-enroll ka sa isang buong taon. Yan yung medyo malaki na alos 1 year, habot ka ng 40,000, ganyan yung babayaran. Pero pag sa public school ka lang, free talaga. Kaya yun ang kinaganda. Kahit na naghihirap kayo, kung nagmagkasakit ka, wala kang problema, aalalahanin na hindi ka maipapagamot. Kasi makakapagpadoktor ka nang wala kang babayaran.
pag doon ka lang sa mga public hospital. Walang bayad yan guys. Free talaga yan lahat. Then, may ano ka pa yung sa buwan-buwan ng mga pagkain, yung bigas, mantika, asukal. Free yan na binibigay mo monthly. Binibigay sa ano. Yung bigas yata parang mga 25 kilo yata isang buwan. Parang ganyan. Kasi kami dito, kumukuha kami. And then, pag sa Pilipinas naman, hindi. Ang sa akin, kung ano yung bakit mga time na gusto ko talagang umuwi. Siguro yung iba i-judge ako. Ganon. Pero, siyempre, pag marami kami sa bahay, yung kapatid ng asawa ko, na babae, o nandito din sila. Nandito halos mag-isang taon na din sila. Tapos, yun nga lang talaga pagka madami kayo. Sa totoo lang, ako yung mas napapagod. Ako yung mas marami yung gawaing bahay. Kasi, ako talaga, hindi sila yung mahilig maglinis, hindi sila naglilinis. Ako talaga, ayaw ko talaga kasi ng madumi, ayaw ko ng, galit talaga ako pagka yung utak ko talaga is, yung magulo yung utak ko, yung mainit talaga yung ulo ko pagka yung makikita ko yung madumi. Siyempre, minsan ako pag minsan magluto, ako pag maghugas, siyempre minsan nakakapagod. May maraming beses kasi na time na, yung parang gusto mo nang bumigay na, bakit nag-asawa ka na, sa dami mong parang, pati yung pamilya niya, lahat-lahat na parang, responsibilidad mo, lahat na gawin na, dapat naman tulong-tulong kayo. Sa akin, wala sa akin problema na may kasama. Pero alam naman natin, di ba, na pag marami kayo sa bahay, yung iba asa na, oh, may gagawa, oh, may ganyan. Yung nagtatamad-tamaran, o sadyang tamad talaga, na inaasa na lang, porque may gumagawa, yun na lang din. Kasi sa totoo lang, kung hindi ka naman, kasi ako talaga maglinis dito sa bahay, wala talaga. Wala. Magiging, ano lang yung bahay namin, yung basurahan ba. Kaya, ayun, dito lang talaga ako. Yung mga biyanan ko naman, although, siyempre, mayroon naman kami mga minsan hindi nagkakaunawaan. Dahil nga dyan, kasi minsan, minsan kasi pag yung pagod ako, na hindi pa nga ako nakakaupo. Simula nung gumising ako, siyempre magluto, magugas, maglinis ng bahay, mag-asikaso ang dalawang anak ko. Minsan nga, hindi pa ako kumakain. Sila, minsan, lahat lang sila nakaupo. Tapos, ayun, minsan na yung, hindi ka pa nga, kakatapos mo palang magsampay ko, kasi nagsampay ka na, naglaba ka pa, tapos pagbaba mo pa lang, pagpasok mo ulit ng bahay, yung sasabihan ka pa ng ano, yung patimpla naman ng kape. Siyempre, sa pagod mo, talagang iinit yung ulo mo, talagang mapapagalitan mo din sila, yung mawawala din yung control mo. Marami talagang beses talaga na talagang nasasagot ko yung mga binan ko. Kasi nga, yung dahil nga sa mga ganyan na, yung kung, kasi sa atin, naalala ko na yung nanay ko nung pagka busy ako sa kakatrabaho sa bahay, pag busy ako sa kakalinis ng bahay namin noon sa probinsya. Yung nanay ko niya na, ano yan, titimplahan ako ng kape o magtinapay ka muna. Huwag ka, hiyain mo muna yan, maya-maya na yan, o magkape kasi alam ko gutom ka. Ganyan yung nanay ko. Dito, hindi parang, ano sila, yung, parang walang konsiderasyon ba. Kung hindi nila naisip na, siguro napapagod na yung ganyan. Kung dapat naman sana, kasi yung namabinan ko is, hindi pa naman talaga totally matanda. Malakas pa. Kung ano talaga, malakas pa. Yun nga lang, may pagka-ano din may pagka tamad din talaga. Yung minsan, nagsusubra din nagsisungaling din sa mga nararamdaman niya. Naiintindihan ko at alam ko naman yun. Yun nga lang, ang amin talaga na gusto ko talaga yung, alam mo tayo, di ba, mga asawa, lalo pag nagkapamilya na tayo, siyempre gusto natin yung nakabukod tayo. Nakabukod tayo kasi nga, para may sarili kayong, sa akin okay lang na nakabukod kami. Kung kahit sa akin, kahit sa mga biyanan ko, kahit sa akin talaga sila
tumira. Wala sa akin yan. Kasi syempre, ano ba yun? Magulang mo na rin yan, di ba? So, kailangan mong alagaan din. Kailangan mo din na anuhan din sila. Ano ba yun? Alagaan mo din sila. Pagkita mo rin yung pagmamahal. Kaya lang minsan, pag sobra mo rin minsan na pinapakita yung pagmamahal, yung iniintindi mo sa kanila, minsan din yung parang inaabuso ka rin, di ba? Parang wala na rin nararamdaman sa'yo na, kawawa naman to, pagod na pagod ganyan. Yung parang walang pakiramdam o talagang ginagawa ka na lang na katulong sa kanila. Ganun lang yung ano ko. Kaya kung sa asawa ko, okay naman yung asawa ko, wala naman kaming problema. Ang alam mo naman natin yung mga asawa talaga natin, pag mga Indian talaga, ang mga lalaki talaga, talaga sa pamilya. Family, talaga sila, family oriented pa yun. Yung, talaga sila, makapamilya talaga sila. Kahit na talaga mangyari, talagang pamilya talaga. Kaya yun na yung minsan sinasabi ko sa asawa ko, please naman, gusto ko na talagang magbukod, yung sarili tayo. Kasi sabi ko, yung kapatid mo, sabi ko, may bahay naman sila. Dapat yung isa niya pa kasi kapatid, yun yung pinapagawan niya ng bahay. Kasi nga, dito nga talaga ang responsibilidad talaga ng panganay na lalaki, dapat sa kanya talaga yung nanay. Kasi yung may anak man na babae, siyempre mag-aasawa din yun. Doon din yung sa asawa niya. Yung asawa din niya, yung magmamana ng mga ganyan. Dito kasi, siyempre may bahay, ito talagang na bahay na ito is supposed na hindi pa talaga yung final, hindi pa talaga pinali yung decision na kung kanino yung bahay. Pero ang talaga kasi dito yung kultura, halimbawa, pangalan niya anak, hindi yung bahay, sa kanya yun, tapos may trabaho siya, yun, tutulungan niya yung sunod na kapatid niya ng may asawa na ipapatayo ng bahay. Ganun kasi yun dito. Kumbaga, hindi kayo pwedeng maghahati. Pagawan mo din siya ng bahay, tulungan mo siyang makagawa ng bahay. Para yung bahay nila, ninyo, is mapasayo din. Pero hindi pa namin talaga alam kung kanino itong bahay na ito, kung sa amin o kung doon sa kapatid niya, pang isang lalaki na may asawa din. Yung asawa niya, nandun din sa nanay niya. Yun nga lang, dito din rin siya makatiis dito, kaya nandun siya sa nanay niya. Kasi alam niya naman talaga yung sitwasyon. At least siya, meron siyang mga magulang na masasandikan. Yun lang talaga sa akin. Minsan, may mga dumadating talaga sa point na sobra talagang parang bibigay na ako. Minsan nga, sa totoo lang, minsan, marami akong beses na binala ko yung magpakamatay. Totoo yan. Totoo yan. Ginawa ko na yan isang beses. Pero, tawa naman ng Diyos. Okay naman. Wala naman, hindi ko pa siguro yung time. Siguro hindi lang ako ganun kalakas. Minsan kasi yung parang, yung sa akin yung problema, parang minsan talaga yung punong-puno na din ako. Kaya nagagawa ko din yung mga bagay na yung hindi maganda. Pero sabi ko, ay tao lang naman ako. Napupuno. Kasi minsan sa totoo lang, dito sa bahay, talaga ako yung mas pagod. Ako yung maraming inuunawa. Halos lahat ginagawa, kinakaya ko. Pero may mga time talaga na, pag yung hindi ko na makaya, yung sobrang pagod na, talagang pinapakita talaga yung galit ko. Grabe minsan ako magsalita, totoo. May minsan grabe yung salita ko talaga dito. Kasi gusto ko talagang ayokong ipakita na yung mahina ako. Kaya minsan yung kahit yung mga binan ko, totoo yan. Inaaway ko yan. Kasi yung feeling pag hindi naman siguro masama na minsan sagutin mo sila. Kasi minsan yung pakiramdam mo na parang naaabuso ka na. Kahit na minsan isipin nila na masama pa talaga ako, hindi.
Pero alam ko naman, alam naman ang Diyos, alam ko naman kung ano yung tunay kong pagkatao. Kasi para sa akin, ginagawa ko lahat. Kasi dito talaga sa bahay, kung hindi naman talaga ako alam mo naman sa atin, hindi naman tayo talaga ng mga, kahit hindi ako kalinisan sa bahay, pero ayoko talaga ng marumi, ayoko talaga ng makalat. Dito sa bahay, ako lang talaga yung gumagawa noon. Pag hindi ako gumawa kahit isang araw lang, ang bahay namin talagang nakabaliktad. Tapos, kung minsan nga sila, minsan magluto lang din sila minsan. Hindi naman nila nagagawa ng mga gawaing bahay ng panglilinis. Hindi naman sila makakapaghugas talaga ng maayos. Hindi naman nila maghugas, minsan iiwanan nila yung kusina ng malinis. Kung bawat kasi gawa nila, kailangan mong sundan kasi nga hindi ka satisfied. Kaya yun talaga, yun lang yung maraming beses ako talagang gusto kong umalis. Kasi gusto ko yung sarili mo naman yung isipin mo at saka yung mga anak mo na lang. Minsan nga yung mga kaibigan ko, mga sinasabi na lang sa akin na gamitin mo yung utak mo. Although syempre masakit para sa akin, gamitin mo yung utak mo. Huwag kang magpaalila dyan. Huwag kang Pero tayo, kahit na ganun yung iniisip natin, ayaw mo naman talaga. Para naman kasi talaga sa akin, hindi naman sa nagpapaalila. Ayaw mo lang kasi ng yung madumi. Ayaw mo lang talaga ng siyempre may mga anak ako, di ba? Kailangan nila ng malinis na environment. Kasi ayaw mo silang magkasakit. Mas doon mo sila pinofocus kaysa doon sa iniisip na para kang kinakawawa. Kaya yun, maraming beses talaga minsan sabi ko, nagpo-post ako sa Facebook na gusto ko na umalis. Halos gusto ko magpatulong na gusto ko umalis muna. Yun lang yung problema ko. Yung marami kayo sa bahay na nakaka-stress, nakakapagod. Although lahat, parang pinipilit mo lahat na intindihin. Pero sabi guys, tao lang ako. Pero kung isipin talaga guys, kung sa akin, kung kami na lang talaga ng mga anak ko, titira sa isang bahay, kasama ko yung mga mabiyanan ko, mas pipiliin ko talagang tumira dito. Mas gugustuhin ko talagang tumira dito. Doon lang talaga ako bumibigay yung marami kayo sa bahay. Okay lang sana kung marami kayo sa bahay, yung nagtutulong-tulong kayo. Siya na yung nagluluto, ako nang maghugas nga, maglinis na lang nga ako ng bahay. Ganun ba? O kung ako naman nagluto, siya nang nagluto. Maglinis na lang ako ng bahay, magpunas na lang ako, ganyan. Okay yun. Hindi yung mga kasama mo na nag-antay na lang, hindi nga makalinis ng bahay. Yun lang talaga yung siguro ng iba, yun lang talaga yung problema. Pero alam natin sa bawat pamilya. Alam ko sa mga bago lang na nag-asawa, sa mga bago lang na tumitira sa mga biyanan nila. Alam mo yun, kung paano makisama. Alam mong mahirap o nakakapagod kesa doon sa mga ibang mga problema. Na yun lang talaga. Kung iisipin, mas maganda tumira dito. Although hindi naman talaga, wala naman kaming yaman. Okay lang, at least kumakain kami sa 3 beses ang araw. Hindi kami problema kung anong kakainin, ganyan. Kung magkasakit man yung mga anak, kahit wala kang pera, maipapagamot mo. Hindi katulad sa atin. At saka dito wala ding mga typhoon na, kasi siyempre sa amin sa Bicol talagang bawat ulan pa lang lalayas ka na, mag-evacuate ka na. Dito, walang typhoon dito. Bihira, lalo yung ulan lang dito talagang pang November lang.
So yun lang yung guys, ang ano ko lang, kung ako talaga mas gugustuhin ko, sa totoo lang, mas gusto ko dito, yung kung kami-kami lang talaga sa pamilya, yung kahit nakasama ko yung mga parents, okay lang naman sa akin, kasi syempre nanay mo na rin yan. Yun nga lang nga, yung pag-ayaw mo lang talaga, yung meron pa kayong na mga pamilya na, ng mga kapatid na mga asawa mo na yun, tumitira pa. Okay lang naman sanang tumira. Yung marunong bang magkonsiderar, marunong mag-considerate, marunong makiramdam, marunong makaramdam. Wala naman sa akin yon na problema. Hindi, yun yan lang talaga yung parang halos lahat mo na iasa. Lahat, pag ginawa ko na, pag nag-start na ako, halos ako na lang, hayaan na lang ako yung gumawa. Hayaan ka na lang. Kumbaga, di ba, parang nakakapagod talaga, nakakapagod. So guys, continue natin to. Baka siguro half lang. Yun lang talaga yung ang ano talaga. So sana guys, yung mga gustong pumunta ng India, dapat alam nyo yung kultura talaga nila. Mostly yung mga asawa natin, mga lalaki na dito talaga, ibang-iba talaga kaysa sa atin. Yun yung kailangan natin paghandaan. Ano ako naman, handa naman talaga ako. Kaya lang, minsan talaga sa buhay natin, may dumadating talaga, may punto talaga dumadating sa buhay natin na bigay ka na. Siguro dahil sobrang pagod mo, dahil sawang-sawa ka na sa pakikisama, sa lahat-lahat ka na, kasi nakakapagod naman talaga, alam natin yan. Na kahit sa mga bago pa lang mag-asawa, makakasama sa bahay, ng mga part ng mga babae, yung part ng mga lalaki na pamilya, na halos matagal, mahirap talaga guys. Okay lang naman sana kung isa pa lang piraso, isa lang tao. Eh siyempre pag pamilya na, 'di ba, may mga anak na din. Yan yung mas mahirap guys. So sana guys, naintindihan niyo yung video. Sana guys, alam ko yung iba siguro, yan na yung ginusto mo, panindigan mo na lang yan. Yan lang, at least naman, maisabi ko lang naman, kasi alam mo naman, sa Papa Jesus lang talaga yung lahat ng sandigan ko, sa lahat ng nararamdaman ko na parang gusto kong give up. Maraming beses na halos gabi-gabi talaga ako umiiyak bago ako matulog. Yung ganun, sana bigyan pa ako ng mahabang pasensya, mahabang pagtitimpi. Ganun lang guys. So guys, hope you enjoy. Sorry kung minsan emotional ako. Totoo itong nararamdaman ko guys. Gusto ko lang na ilabas ito. Gusto ko lang ilabas itong nararamdaman ko. Kung ako lang talaga, sana nga makabisita kami, makauwi ako ng Pilipinas. So, salamat guys. Thank you for watching. Sorry kung naging emotional ako. Sana naintindihan nyo. Salamat.